Ano nga ba ang disadvantage ng ganitong setup ng Asola Pond at kung bakit inabandon ako na ito? Kumusta mga ka-idol? Isang napakagandang araw po sa ating lahat mga ka-idol, no? So yan po ang pag-uusapan natin ngayon, pero bago po yan ay mag-unboxing po muna tayo nito dahil mag-i-install po tayo dito ng malaking Asola Pond para sa ating mga alagang hayop na baboy, itik, tsaka manok. Dahil malaking tulong po yung Asola mga ka-idol para sa aking mga alaga. Dahil ito ay hindi na kailangang dumaan pa sa maraming proseso. Kailangan lang siyang hugasan and then pwede na pong ihalo sa feeds at ipakain. So ito mga ka-idol, buksan muna natin. So ito pala ay na-order ko sa online. So dalawa po ito. Ang sukat po niya ay 3x10x1. So buksan na natin mga ka-idol. Tingnan natin baka na-scam tayo. Yan. At ito yung sukat niya, 3x10x1. Yan, ang ganda. So ito na mga ka-idol, no? Mukhang hindi naman tayo na-scam dahil nagustuhan ko yung kanyang design. Talagang maganda. Yan. So ito po pala mga ka-idol, ayan, dito nga natin to i-install. So lilinisan muna natin yan bago natin to ilapat para hindi siya mabutas. So ngayon po mga ka-idol, no, ay pag-uusapan na natin yung topic na tatalakayin natin ngayon habang nililinisan ko itong area na paglalagyan ng ating bagong Asola Pond. So isa sa mga dahilan mga ka-idol, yung disadvantage po nung ginawa ko doon na plastic na Asola Pond ay madali po siyang pasukan ng mga palaka at doon po sila umiitlog. So ang ginagawa natin dito ay kailangan po natin ng linisan itong paligid para nang sa ganun yung mga palaka ay hindi titira doon sa mga damo at maiwasan natin yung pag-itlog nila doon sa ating Asola Pond. And then yung pangalawa naman po mga ka-idol, no, kaya po natin dito ililipat yung ating Asola Pond dahil yung mga damo po dito, yan, ito po ay hindi po ito matulis. Di kagaya po dun sa kabila, ayan, may mga kugon po yung tumutubo dun sa plastic. Nabubutas po siya dahil yung bagong sibol po noong kugon ay matulis po kaya nabubutas. At yun yung dahilan kaya naubos yung tubig doon at nawala na po ako ng gana na ayusin dahil yun na nga po, butas na yung mga plastic. So yan na po mga ka-idol, na linisan na po natin dito na portion. So dyan banda ay mamayang hapon na lang po yan dahil uunahin po natin na i-install yung ating Asola Pond. So ang gagawin natin ngayon ay ipa-flat natin yan dyan para maging pantay. Pag nilagyan na po natin ng tubig yung Asola Pond natin ay pantay po yung tubig. At kaya din po mga ka-idol, dito natin ililipat yung ating Asola Pond dahil etong portion na to ay hindi po buong araw na nasisikatan po ng araw. So siguro mga half day na may sikat ng araw and then hindi po lahat dahil yan may mga saging po dito. So ganyan lang po yung sikat ng araw. Latag na natin to. At bago po pala natin to inilatag ay chinek muna natin kung may mga matutulis ba na bagay para maiwasan natin na mabutas itong ating Asola Pond dahil napakamahal pa naman ito. So ganyan yung magiging itsura niya mga ka-idol. Grabe, ang laki. At meron siyang lagayan dito ng parang poste. Yan. At ito ang kahoy na gagamitin natin. Ang tawag po nito sa amin ay honest log. So ang kagadahan po nito mga idol ay
patagal po siyang mabulok or may chance po na hindi siya mamatay dahil ito po ay nabubuhay kahit yan, ganyan lang po kalaki. At syempre, lagyan natin ng talim para nang sa ganun ay mabilis po nating maibaon sa lupa. At may kasama po pala tayo mga kaidol sa pag-i-install po nitong ating Asola Pan para mas mabilis po. Yan po pala ay kapatid ko na teacher. Wala po kasi siyang pasok kaya dito po siya tumutulong sa ating mga gawain. At habang inaantay po na dumami yung tubig dito sa natapos na Asola Pan ay ini-install naman namin yung sa kabilang Asola Pan. Dahil dalawa po kasi itong i-install natin para po marami po tayong source ng Asola Pan para sa ating mga alaga. At ito po palang nilalagay ko mga kaidol, yan po ay vermicast. Yan po ay organic fertilizer para mabilis pong dumami ang ating asola. At eto na yung aking asola na natira. Yan, lipat na natin dito sa plastic. Wow. Yan. Ano magmat? Ayan, medyo payat dahil hindi siya naaruga ng maayos. So yun po sa kabila mga ka-idol, dahil wala pang tubig, bukas na lang natin lalagyan ng asola. So dito rin tayo kukuha dahil kaunti pa lang yung asola natin.